Mga boss, sa video na to ay may aayusin tayong sirang wireless drill. Bali ang issue pala nito ay walang power. Kadalasan naman sa ganitong wireless drill, battery lang ang sira kapag walang power. Na-check ko na din kasi ito dati at napag-alaman ko na battery lang talaga ang palitin or pwede din yung BMS lang niya. Alin lang sa dalawa yan mga boss, kung hindi battery, BMS. Kahit kasi matagal na itong nakasaksak sa charger, parang hindi siya nagkakarga. Ngayon mga boss, buksan na natin yung battery pack na to para makita natin yung loob. Itong ganitong klaseng battery pack mga boss ay meron lang 3 pirasong battery na 18650. Ang isang piraso kasi ng battery na to ay 4.2 volts pag full charge. Kaya pag nakaseries sila, ang total voltage ng battery na to ay magiging 12.6 volts. Hindi kagaya ng mga LiPo4 battery na 4 na piraso na nakaseries ang kailangan para makabuo ng 12 volts. Para mabuksan natin to, tusukin lang natin yung lock dito sa may gilid. Isa lang naman yung lock nito. Pag natanggal natin to, mabubuksan na natin. A few moments later. Ayan mga boss, natanggal ko na. Ito na yung battery niya, 3 pirasong 18650. Tapos yung nasa ibabaw, yung may board na yan yung BMS niya. I-test muna natin kung may output yung BMS gamit itong digital multitester. I-set lang natin sa DC. Ayan, may output siya. Ibig sabihin, malaki ang chance na buo ang BMS. At battery lang talaga ang papalitan natin. Ito nga pala ang ipapalit natin, 3 pirasong 18650 battery. Bali, refurbished pala to pero goods na goods to mga boss. Alisin na muna natin tong mga sirang battery na to. Tapos balutan natin ng tape itong papalit nating battery. Ganyan nga pala ang magiging posisyon ng battery natin mga boss. 2 negative at 1 positive. Sa kabilang side naman, syempre 2 positive at 1 negative. Kung nasaan yung 2 negative terminal na magkasama, doon natin ilalagay yung BMS ng ating battery. Eto na mga boss, i-series na muna natin yung 3 battery. Gagamit pala tayo ng nickel strip o tabing wire para ma-series natin itong mga battery na to. Doon muna tayo sa side kung saan nandoon yung 2 negative. Yung 1 negative terminal, iko-connecta natin sa positive ng katabi o yung pangalawang battery. Gagamit pala tayo ng spot welder para maikabit natin yung tabing wire. Hindi ko pala na-video mga boss nung ikinabit ko yung tabing wire sa kabilang side. Pero madali lang naman yon. Yung negative ng pangalawang battery, i-connect natin sa positive ng pangatlong battery. Pagkatapos nun, okay na, meron na tayong 12 volts battery. Pero para sigurado tayo na 12 volts na nga ang output nito, i-test ulit natin gamit itong digital tester. Idikit lang natin yung 2 test probe sa positive at negative terminal ng battery. Yung walang tabing wire yun kasi yung magkabilang dulo. Ayan mga boss, nakasuka tayo ng 12.20 volts. Okay na to mga boss, pwede na natin ikabit yung BMS. Sobrang dali lang din naman ikabit ang BMS na to mga boss. Basta panoorin nyo lang mabuti yung video para masundan nyo. Unahin muna natin yung B-. Iko-connect natin siya dito sa negative terminal ng battery na walang tabing wire.
Next mga boss ay sa B1 naman tayo. Ihihinang natin tong wire ng B1 sa tabing wire sa kabilang side ng battery. Bali, nagdugtong pala ako ng wire dito kasi maikli yung nakakabit, hindi aabot. Eto na mga boss, ihihinang ko na. Ayan, okay na tayo sa B1. Yung B2 mga boss ay dito yon sa tabing wire ng pangalawa at pangatlong battery. Diskartehan nyo na lang kung paano nyo siya ikakabit dito. Mas madali siguro kung unahin muna natin ikabit yung tabing wire sa battery kesa sa BMS. Yung sa akin kasi nauna kong naikabit sa BMS. Wala namang problema kung alin ang mauna, basta ang importante ay maikabit natin ng maayos. Next mga boss ay dito na tayo sa B+. Ihihinang naman natin to sa positive terminal ng battery na walang tabing wire. Doon sa ilalim, doon sa side na walang BMS. Ayan mga boss, okay na. Naikabit na natin yung BMS. Sobrang dali lang, di ba? Pero para mas madalian pa kayo, ito yung diagram niya. Ngayon naman, itest natin kung may output yung ating BMS. Iset lang natin ulit sa DC yung ating tester. Tapos, idikit natin yung test probe sa P+ at P-. Ayan mga boss, goods na to dahil may output siyang 12 volts. Pero halimbawa, nag-test kayo tapos walang output yung BMS pero sa battery may output, huwag muna kayo magpalit ng BMS. I-charge nyo lang muna ng mga ilang minuto. Kung sakaling hindi pa din nagkaroon ng output, saka pa lang kayo magpalit ng BMS. Mura lang naman to sa Shopee mga boss, wala pang 100. Ilalagay ko na nga lang pala sa description, sa comment section at sa mismong video yung link ng BMS. Pati yung mga materyales na ginamit natin, saka yung mga tools na ginamit natin, ilalagay ko na din. Para kapag gusto nyong umorder, i-click nyo lang yung link para sure na legit yung mabili nyo. Eto na mga boss, ikabit na natin yung battery sa case nya para matesting natin sa mismong drill. Ayan mga boss, gumagana na. Battery lang pala talaga ang problema nito. Okay na to. O paano mga boss, hanggang dito na lang muna. Siya nga pala, sa mga hindi pa nakasubscribe, baka pwedeng pa-subscribe naman. At pakipindot nyo na rin yung notification bell para ma-notify kayo kapag may bago tayong upload. Salamat!